So, hindi to naka-schedule actually, hindi siya nagawa kundi ngayon pa lang. So, gagawa tayo ng part 2 ng parent and child relationship. So, instead na maipopost ako after nung parent and child relationship, meron na tong part 2. Ifo-forward ko na lang yun. Mga ilang video ba yung naka-schedule na pinost ko na pero na-schedule kung kailan papalabas. Alam nyo, lumalabas talagang ganito na wisdom in something pag may problema. Pero, I wanna try kahit walang problema, may lumalabas. So, bago yun, sabihin ko muna to. Ilang beses kong napatunayan yung CCTV na yan. Hindi ako naniniwala talaga sa coincidence. So, meron akong may ginagawa na, actually, na beyond more, nakasalanan din, kasi it's not the right age for teenagers to do it, but I'm allowing it for something of an a purpose also. Pero, may mga taong biglang, parang naano ko yung CCTV na yan na, well, paano kaya? May master key sila para, buksan yung, nag-install ng CCTV or kunwari, kaya merong customer, may ginagawa ka, lalo na kung nung mag-isa ako, meron silang inano dyan na maliit na ewan ko. Hindi talaga totoo yung coincidence na yan. Gosh! Nagtatanggal pa naman ako ng damit di lang sa CR. Pero sa isang silok na hindi ka makikita sa bintana at kwan. Paano kung doon nasakto? Gosh! Who cares naman? Kasi nakikita lang naman nila is physical. Hindi naman nila makuha yung kung sino ka sa pagkatao. Bahala sila. Kikita nila yung layers. What's Bahala sila. Iba din yung yung hacker sa phone na tinatawag ko at TV. Kasi minsan, kaya sabi kong yung connecting through that, paano ko nakuha yung connection ng pati yung destiny ng magiging partner mo is nasa swap. Kasi nagsasalita yung taong yun. Nakaharap yung TV. Ayan yung TV. Nandito lang yung sofa set. And of course, nagsabi sila ng ilang taon sila. And ewan ko ba kung bakit. Yun yung tinanong ko. Yung grabe, bakit yun pa yung tinanong ko? Yung ilang taon ka? Tapos bigla siya nagkwento na, mamamasyal kasi ako ng ganito ganyan. Tapos yung ruta niya, yung papasyalan niya, hindi po dito. Sa kabilang road. E di after niyang dumaan dito, bumalik siya doon. Parang pumunta doon sa kanyang pupuntahan. Ganun lang yun. At dito pa talaga naisipan niya. Dito pa talaga naisipan may mga nauna na meron pang mas kilala na franchise uh, franchise na kainan. Napaka-weird naman na yun. Or, kunwari, merong karaoke, meron nang gumagawa nun. Ganyan kaano ang utak ng tao. Very malicious. And dito rin natin mapapatunayan na kung ang energy mo ay clean, very understanding, na hindi nagja-judge, ang paligid mo is peaceful, clean, safe, in your own space. At magiging ganun din yung mga tao na makakasalamuha mo within your space. Nasabi? Paano ko nasabi? Kasi nung bumisita yung cousin ko na nagtatrabaho sa ibang lugar, mas maraming krimen daw sa kapitbahay nilang barangay. Isa kanila, wala naman. Suswerte nung mga kwan na yun. May something talaga sa bloodline na napuntahan kong pamilyang to na kahit inaabuso sila or may mga mistakes in kasalanan sila, may nagproprotect pa rin sa kanila. Parang nag-meet from father bloodline and from mother bloodline, pero actually nabanggit ko ba? Nabanggit ko bang kwan? Nabanggit ko lang ata na galing ako ng karmic, pero they are actually cousins. A distance cousins. Hindi naman first cousin, second cousin. Basta cousin na medyo malayo na medyo malapit. Baka fourth or fifth or sixth. Ewan ko lang. Hindi ako research. Na wow, na ngayon na nire-realize ko through connecting about protection na tinatawag nila,
Kasi lagi kong naririnig or may dumadaan sa aking FYP, lalong-lalo sa TikTok na about witch clan or clan bloodline protection. Or na, lumabas din na message sa akin na pag nagre-realize ka beyond more na ma-mix ka din at hindi. So, yun. Doon ko nakuha yung message na yun. So, ang swerte naman nung kwan. Buti gawan sila ng, buti kong gawan sila ng mabuti ng mga tao sa paligid nila. As my mother is, swerte nung andun siya, yung kung saan siyang lugar. Kasi pag andun ka nga, the place or the community is protected also. As I can see, as we are, but are they welcoming that kind of lack protection through our experience? No, I guess. They even wanted to destroy sa kunento kong nangyari. Na hindi nila naiintindihan ba talaga or basta gusto lang nilang manggulo ng buhay ng may buhay. Na may gustong patunayan na mali naman yung pinapatunayan. Weird. Pero meron pa rin naman yung ano. Kasi, of course, meron naman yung spirit knows nga, di ba? Hindi i-allow lang din. Naturally. So, thank you for them. Be the blessings be upon them also. And of course, yes. But me, those other people that doing something to against someone, like giving chaos, me they realize what they are doing is wrong. Then, reflect, accept the accountability na kahit hindi man nila sabihin sa pinanggawan nila, sa Diyos man lang. Atok na ako ata. And, nililigtas din nila yung sarili nila sa consequences and generational curse na tinatawag nila. Pero mas, I mean, hindi pa rin natin maiwasan. Yung, kahit heal tayo doon, meron yung matitrigger pa rin. Na tayo na pinaggawan nila ng hindi maganda. Ang may bibigay lang natin is respeto bilang isang tao dito sa mundo, pero may boundaries and limitations na. Huwag nilang isipin na, forget you forgive. Meron nga yung tinatawag nilang, we forgive but we don't forget who and when and why it happened. And they have to respect and understand that kind of boundaries and limitations. If not, well, they will lead to do something again, which is even doing a bad thinking. Nakala ko ba forgive itong taong to? Mga ganong isipan. Yan yung hindi nakakaintindi ng boundaries and limitation na kailangang gawin ng isang tao pag nasaktan na siya. Nasira yung trust. Nawala yung respeto. Pero, siguro mawawala yung respeto sa kanila as adult or their own age or sa ugali. Pero pag respeto as human na creation ng Diyos, pwede. Kasi pag nakita kasi nilang wala ka pa rin boundaries and limitations, may tendency na bumalik silang aabusuhin ka ulit. Lalo-lalo kung yung action na nung ginawa nila nun is hindi nila inisip yung proper manners, characteristic, attitudes mo or moral or value. Kasi paano mo sabihin mabuti yun kung masama naman? Walang proper yun. And pag biglang may nag-interrupt na anger energy or tao na nag-introduce ng anger energy, masasabotage yan. Kaya ang gagawin nyo is kung nakaranas kayo ng ganun is i-accept nyo na nakaranas kayo nung ganun tapos declaration or manifestation or prayer to God na hindi i-welcome yung anger na yun. I-welcome siguro yung negative energy to became
positive, pero yung boundaries and limitations na ibibigay na apekto ng anger and hatred na yun. Kasi baka meron ding kaakilap na insecurities, envy, and jealousy na yun, yung anger na yun. Kaya dumating. So sana naintindihan niyo tong part na to. Sitwasyon na nangyayari talaga. So, itong parent and child, bakit laging kayo na mga magulang ang laging nasisisi? Ang hirap kaya maging magulang, ang hirap kaya maging to, ang hirap kaya parang bumubuto lang sa politician. Sino ang masisisi? Yung mga taong bumubuto, common sense po. Magkaiba lang na sitwasyon. Ipupunta natin sa isang sitwasyon, isang boss na may company na hindi niya masyadong tinitignan yung mga empleyado niya kung sino ang tama at mali. Sinong huliin masisisi? Yung boss. Kasi hindi niya nilawakan yung kaalaman at paano niya i-manage yung mga tao niya at business niya. Parang yung tinutuon lang niya ng pansin is yung kung magkano ang pumapasok, magkano ang loss, pero hindi niya tinitingnan yung workers niya kung balance. So, kailangan balance lahat. O another example, 3 na yun. Pang-4. Sa sit-up. Sa isang kaso na may involved na pulis at mamamayan. Sa huli, ang masisisi ay ang pulis kasi hindi niya ginawa yung trabaho niya na kunwari may nag-aaway. Instead na gawin niya yung tamang proseso ng pag-iimbestiga, ang ginawa niya is pananakot lamang para maitigil nung dalawang nag-aaway na yun. Instead, investigate first who started, why, when, mga ganun na senaryo, mga simple lang na natututunan naman ng elementary, high school, etc. Pero nawawala po ngayon na ang paggawa ng paraan ng solving is yung madalian na hindi maganda, unwise decisions na naglilid ng more chaos and maling paraan, maling daan. So, sa magulang, i-realize nga natin and mag-reflect kahit nasasaktan po tayo bilang isa at ama. Paano tayo nagkaroon ng pamilya or nag-lead ng isang marriage tapos naging broken? Ano bang dahilan? Dahil gusto mo lang magka-boyfriend noon tapos binigay mo lahat ng ganito ganyan na akala mo aalagaan ka at yun ang oo nga nagkatuluyan kayo pero akala mo ganito ganyan siya pero nung kinasal na kayo lumabas ang totoo. Kaya andyan nga yung gift na discernment, instinct, guts, intuition, and investigation to clarify something. Na kilalanan mong mabuti, huwag kang tatahitahimik. Red flag na kung i-stop ka ng lalaki kung nagtatanong ka sa kanya. Kahit wala po akong naging boyfriend ever, i-state ko na lang through common sense and kung anong naririnig ko na advices nila. Na kung nagsungit siya agad, tapos parang binaliktad yung usapan, or parang ini ba yung kwentuhan, or naglabas siya ng reactions, kulit, sorry, ng reaction na inis, meatloaf, shut up, silent, tapos, yun tuloy, nawala yung ano ko, yung concentration ko. Ano pa? Ano pang pwede nating idagdag? Yung naglabas siya ng inis, na parang ayaw niyang sagutin, nag-gaslight siya, ganun. Nag-react ng kakaiba. Yeah, true, red flag po yun. Pero may dahilan din na hindi handa. Of course, meron naman tayong tinatawag na sa first, second, and third try. O pag maraming try na at wala pa rin nangyari yun, red flag na po yun. And may kaakilap din yung pains and traumas bilang isang babae at lalaki. Kaya bakit hindi mo nakitang mabuti yung magiging partner mo or ang sarili mo
para sabihin, handa ka nga talaga para sa partnership in marriage na yun. Kaya ayan, sa huli, maapektuhan yung ginawa niyong pamilya. Kasi meron pa rin talagang interest po yun. Bakit? Kasi no choice, interest po yun. Kasi siya nga ang nauna sa'yo, interest po yun. Hindi nyo po winay talaga kung handa po kayong mental, physical, psychological, spiritual na magbubuo ng pamilya. Kasi may mga dahilan kung bakit hindi ka maging ready doon mag-advise. Hindi mo kayang gawin, mag-motivate, hindi mo rin kayang gawin kahit sa sarili. Ang iniisip na lang lagi is yung pera kung paano ano ba yan? Paano resolbahan yung sarili mong emotional problem. So, ngayon na krisis na lalong pinakrisis, na lahat na apektuhan, from government to mamamayan, and pati pamilya, environment, economy, lalong-lalo, nagsisimula lahat yan. Ang problema sa loob ng pamilya na nadadala natin sa labas. Bakit ko nasabi? Kasi kung anong nararanasan mo sa loob ng pamilya, sa asawa, or yung first family mo, which is being a child, or mother or father. Tapos, as a child, gumawa ka ng sarili mong pamilya na hindi mo alam ang gagawin mo. Tapos, yung akala mong hindi mo iilan kasi, yung sabihin mong galing sa karmic family is lahat tayo, walang hindi karmic family, kahit buo kayo. Kasi mayaman nga, naghahanap sila ng dapat ka level nila na mayaman. Interest po yun. Karmic yun. Hindi po tayo na nakakaranas niyan. Buong mundo po yan. Walang magdi-deny na hindi karmic. Yun lang mas karmic, may tinatawag tayong mas karmic. Yung talagang naghihiwalay, yung kasin to kasin na nag-aasawa or magkapatid, ano pa, dahil sa emotional connection din, kasi feeling mo close kayo, baka pati sa blood. Actually, alam mong close kayo. Wait lang, pumapasok ata yung ulan sa bintana, close ko lang. Kasi hindi lang physical interest yung yung nandun Kasi bakit nag-ano tong ito? Merong meaning din beyond more spiritual. Minsan nag-aasawa tayo kasi feeling natin connected tayo. Close tayo. And marami pang rason dyan. And another is no education. Na mali talaga ito, ganyan. Kahit sabihin mong walang Biblia. Kasi kahit walang Biblia, naririnig ko naman yun sa mga ibang tao na bawal ang magkasal ng ganito ganyan, or kahit magbasa ka naman ng or documentaries or manood. Parang may napanood ako noon. Or hindi lang nagsasabi na bawal ang ganito ganyan. Kasi mostly ang nakukuha kong message nila is may mangyayari sa magiging anak nila. Physically distorted or sa mental kulang. Hindi siya develop. Or facial, ganun. Or minsan heart din. O organs sa loob. Hindi well done na sasabi nila or nabuo. Well, itutuloy ko lang. Nakalimutan kong sabihin yung binanggit ko na parang naano ko talaga yung CCTV na yan na no coincidence. And may ibig sasabihin din akong message beyond more na dapat nating tignan and gawin na nakakonect sa Diyos and sa atin para protection na rin sa boundaries and limitations. Kasi spirit knows talaga. They can sense even though they don't understand, and they will come and do in front of you na maglilid ng iyong kapahamakan, lalong-lalo kung wala silang manners, respeto, good qualities, characteristic, personality, moral, or value. Lalong-lalo kung yan, hindi kanila type ng hindi mo naman alam kung bakit. May nati-trigger ka something
So ilang, ewan ko ba ilang beses, hindi naman ako nag-aano biglang, saan kaya yung CCTV dito? Ano? Or the spirit knows na CCTV. Pero, parang both The CCTV physical, yung gadget na yon, and the, bahala na lang sila. Kung gusto nila, di maganuan kami sinong mas ano, hindi lang ano, invasion of privacy, harassment din yun. And, anong gusto nilang patunayan? Yung paano kunin itong message na to, na di i-work kasi nila yung sarili nila. Ay, ang dami ko ngang nakikita dyan na tao na, tama nga, kung mag-mirror ka sa sarili mo, magsha-shadow work ka, may gagawin kang ganito, ganyan. May mabibuild kang gift na hindi mo alam na, kaya mo pala. Pero dati, ay, marami akong narinig na ganyan na, confession nila online, may mga tao lang talaga na tamad gawin yun, and ayaw gawin. Kasi, ano ba nga naman, yung kakain ka ng sarili mong shit na tinatawag nila. And minsan nga hindi mo nga sinasadya yung ano, kaya nga human is not perfect. Minsan hindi mo napapansin yung mistakes na yun. Sa huli mo na lang nakita. Kaya nga meron reflection, acceptance, and repentance. Aminin sa sarili na ginawa yun, patawarin ang sarili, then humingi ng tawad sa sarili and sa Diyos. Kung hindi po natin naiintindihan yung accountability po na yan, or pag-aamin. Tapos nandiyan ka pa na ano, paano kaya ginagawa ng taong yun? Paano kaya, kasi nafe-feel nila yung magandang energy aura, minsan sinasabi pa nilang evil. Kasi hindi nila naranasan. Kasi real. Vampire energy is real. Kung hindi mo sila maapektuhan ng magandang energy, yan, minsan doon nila sasabihin na greedy ka, selfish ka, and willing akong mapagsabihan ng ganun, wala akong pakialam. Sino ba sila para bigyan ng karapatan ng ano, bigyan ng magandang energy na yan, hindi naman sila nag-work ng kanilang sarili. Sino sila? Kasi spirit knows. Naturally, we know that we vampire one another. But we don't know yung hindi nila in-educate na pwede nating lagyan ng boundaries and limitation. Through asking, through the prayer to God. For the boundaries and limitation na hindi nila mahihigop o mababamparize yung magandang aura mo or energy mo and 100% protection sa Kanya. Yun lang talaga ang actually na napapansin ko na pinipray ko. God, parang feeling ko nababamparize ako sa sitwasyon na yun. Or sa pakikisalamuha sa ito at ganyan. So, parang pipray ko, God, akin na lang yung negative, pero bigyan mo ako ng boundaries limitation and 100% protection, please. Thank you very much. Parang ganun. Depende kung paano kayo mag-prayer at humingi ng boundaries limitations and protection na yun. Nag-state lang ako ng sample. Kasi babalikan ka ng mga taong yun, pero pag na-sense nila na parang hindi na sila makakonect, yun ang ibig sabihin ng boundaries and limitations. Kahit nakikipag-usap ka sa kanila, very happy ka, very willing kang i-welcome sila, pero pag na-sense nila ang boundaries and limitations na yun, malalaman mo naman sa reaction nila. So, marami tayong gagawin na tayong nag-work ng sarili natin. Hindi lang para sa atin yung ipipray natin ng boundaries, limitations, and protection. Yung mga kasama natin, community, country, ano pa. Kahit animals, kahit bahay, actually. Kahit yung ginagawa mo. Kasi spirit knows. Kaya kanila sinasabotage. Yun yung naintindihan ko dito sa purpose na to. Kaya pala lagi akong nasasabotage na parang may CCTV. Kasi spirit knows. Kaya bakit paulit-ulit na parang cycle na magkakaibang tao na magkakaibang gender pa na pare-parehas mo naranasan. Kasi kailangan pala talaga ng boundaries and limitation, hingin sa Diyos at protection. Malapati yung pag-message na to actually, kung kanino mo inobserve yung mga bagay-bagay na yun, masama man yung naranasan mo or hindi. Kailangan mo humingi ng boundaries and limitations and protection para sa iyo at sa kanila.
Kasi spirit knows, they can copy the situation to do it again, the bad, or to claim the good. Totoo yung sinasabi nilang claimant. Yung nagki-claim. And yung, wait lang. Ayan, tuloy natin yung claimant na yan. Marami dyan sa online. Pwede naman nating i-claim lahat yung goodness na nangyayari. Pero yung claim to selfish interest, oh, yung copying with selfish interest pala, shish. Iba na po yun. And napapahaba na yung usapan bilang isang magulang, kasi ikaw po ang magulang, sabihin na natin, is pag andyan na, kaya nga meron pong accountability, meron pa rin namang pag-asa na maiayos ang pagiging magulang. And kung gusto natin din na mag-submit sa atin yung mga anak natin naturally, tayo din po mismo ang gagawa ng submission na yun. Submission din kasi ang tawag dun sa you're starting to learn something, being accountable of the mistakes, submitting to the process, healing, and mirroring, shadowing, ganun. Humbleizing yourself. Kasi kahit anong i-deny natin or sabihin natin na dahilan nang hindi natin nakikita yung mistakes natin as magulang, mundo mismo ang magpapakita sa atin kung gaano tayo kagreedy ng mga pinagsasabi natin, katulad ng rason. Rason tayo ng rason na hindi pala natin nakikita na meron din pala tayong mistakes. Bilang isang tao lang din, kahit hindi magulang, pero person, as a human being in this earth. Kailangan nating gawan ang paraan. Kasi it all started from home talaga. Kung anong nangyayari sa loob, doon din nag-start yung 7 different kinds of sin. Kung anong style sa loob ng bahay. Yung pagiging greed, pagiging lustful, pagiging, basta lahat ng 7 deadly sins na yun. And ma-adapt ng mga anak na maipapasa din nila sa mga anak nila, generations to generations. Yan yung curse din na napapasa. Sins na napapasa, mistakes na napapasa, toxic culture na napapasa. Ano pa? So, let's start to welcome also yung tinutukoy ko na parang CCTV na yun. And for sure, mabibigyan naman kayo ng kahit konting awakening or enlightenment na kailangan nating ipag-pray ang boundaries and limitations and protection ng sarili at ng bawat isa. Kasi spirit knows talaga. Maaaninag nila kung anong maaninag nila, kung anong technique, kung lalo kung selfish interest yun na biglang may taong appear sa iyong harapan nang nagpapakita ng selfish interest, kung anong maaninag ng kanyang espiritu na technique, ikakopy niya yun, na tingnan niya kung mamanipulate ka or maniniwala ka or mahuhulog ka. Ayan. Or kung sa goodness, kasi pati ang copying na yan, may dalawang mukha talaga. Ginagamit sa tama or ginagamit sa mali. We copy one another din naman. But in a good way. Or we copy one another in a bad way. Pasa lang yan. Na-adapt. Minsan nababalitaan din. Sa true chismis. Pero totoo yung
spirit knows kung isa kang talagang very, 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 very observant, not only physical, pero kukonek mo spiritual. Yan yung mga gift na gusto nung mga gumagawa ng ritual or masama, sabihin mo na, pero hindi nila makuha-kuha. Kaya gumagawa sila ng paraan para, na mali ha, paraan sa mali, na akala nila makukuha nila. Hindi po. Sa tamang paraan, kahit hindi perfect, tamang stages din, levels, understanding, connecting, tapos observing, and being vigilant lang din. Kaya na-stripe off sila sa mga ganun na gift kasi ginagamit nila sa mali. And ang pagbibigyan ng ganitong gift is yung mga righteous people. Yung kayang i-connect ang spiritual to physical. Kasi napaka-importante yun. Lalong-lalo kung hindi ka maintindihan na problema na naapektuhan yung physical. Kung hindi mo kasi mahanap yung problema sa physical, baka may something spiritual. And, nakakalimutan kong i-add, pati pala yung pagsasaayos ng manners, attitudes, qualities, characteristic, or moral value. Para maging, alam mo yung ganito, ganyan, yung differentiating through observation, through being vigilant, then you will get a common sense, then emotional knowledge. Then you can connect spiritual and physical. Kasi, paano namang wala kang knowledge sa kung anong talagang moral and value, spiritual and physical? Di paano mo makukuha yung emotional knowledge na pinapakita ng taong yun? Kaya minsan agree tayo ng agree na hindi natin alam na ginagamit pala tayo, naabuso tayo, minamanipulate tayo, ginagaslight tayo. Kasi hindi natin nakikita yung signs and symptoms nung red flag. So, sana may natutunan kayo. Mahaba-haba na rin to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification, comment if you want, and share. Comment din para may matutunan tayo kung may idadagdag kayo or may tatanungin. Ganun po.